Okay, magandang araw mga ka-farmer. Lakatan update tayo mga ka-farmer. Ito yung lakatan natin. So far naman, maganda naman yung takbo kasi yung panahon bumabagay na, hindi na siya kagaya nung nakaraan na grabe yung init. Ngayon nagiging parang masigla na yung natin, yung lakatan. 1 month ago tayo nito, nag-abuno ng ammonium sulfate. Yun lang ang kaya muna sa budget, kaya ngayon muna tinitipid natin yung saging natin, pero kahit papano okay din naman yung resulta. At saka bago pa tayo nag leaf pruning nito, almost 2 months mula nung nag leaf pruning. Ngayong araw lang na na ulit, kasi hindi gaano yung epekto, hindi gaano umaatake yung sigatuka, lalo na sa ganitong bata pa. Pero pag na siya, yung may edad na talaga, yung umpisa ng mamunga, tapos masukal na, yun ang time na talagang atake ng sigatuka, lalo na yung panay ang ulan. Pag mainit yung panahon, wala ganong ulan, once or twice a week lang yung ulan, wala problema. Pero kung lubos-lubos talaga, lalo na araw-araw, tapos yung tubig sobra-sobra na dyan sa lupa, yan ang lalo na pag nalalanta na yung ugat, yan ang pinaka grabe talaga. Kaya sa ngayon okay pa naman na ito, hindi natin natanggal yan, nakakaligtaan. Pero tingnan nyo yung iba, malinis. Hindi gaanong mataba yung saging natin dahil tinitipid natin sa abono. Tapos itong lupa kasi nung itinanim to, dito naggalaw, diretso lang yung pagtanim natin. Tapos yung subwal natin hindi healthy, kasi dito lang natin kinukuha binubuwal yung dating saging. Tapos bawat may makukuha tayo na corm, yun ang itinanim natin. Tapos hindi pa nakapagpahinga yung lupa, diretso tanim na. So masyadong marumi yung lupa, mabakterya, maraming fungus, kaya yun ang nangyari. Pero kahit papano yung saging natin ma-manage pa naman natin na magiging mabuti. Pero hindi talaga gaya nung dati, nung mas nauna nating tanim dito, na talagang makukonsider natin yun na super banana. Pero ito lang, katamtaman lang, hindi naman payat, sobrang payat, hindi rin mataba. Okay, lipat tayo doon sa kabila. Dito mga ka-farmer, yung damo pala, inisprehan natin ng herbicide. Pero siguro sa palagay ko parang last na to na spray ng herbicide, kasi nakakasama talaga sa lupa yung herbicide. Naman, may ginagamit naman tayo dito pang ng asim ng lupa, pero mas mainam talaga kung hindi tayo gagamit. Kasi sa edad na to ng saging mga ka-farmer, dapat sana nito lahat itong mga damo na to talagang tinatanggal na talaga to, inaalis na. Pero yun, kapos tayo sa oras sa pag nito, kasi ang laki nito. Na lang, kaya sinisiguro na lang muna yung puno. Saka yung mga gaya nito mga ka-farmer, yan, titingnan nyo, parang umaangat na yung puno niya, dapat tatambakan yan ng lupa. Kaya pa to ikutin pa to lahat. Titingnan yung mga nagkagaganyan, yung nasa parang mababa siya, tapos may naka na lupa sa paligid, yun itatambak yun sa puno niya para mas lalago siya, kasi puputok yung mga ugat Tapos yung
pag marami yung ugat, yun mas gaganda yung tanim natin kasi makakasipsip siya ng mas maraming nutrients na nandyan sa lupa, lalo na yung inaabono natin. Yung inaabono natin is ammonium sulfate pa rin, pero dapat mas maganda sana nito yung triple 14. Pwede rin Unique 16, pero parisa ng Nitrabor kasi ang nakakaganda kasi sa Nitrabor may calcium siya para mas matibay yung dahon ng saging natin, pati yung katawan. At saka may boron, nakakaganda sa boron dahil pinapalusog niya yung ugat, na pag malusog yung ugat mas maganda yung tanim natin kasi yan ang pinaka heart ng ano natin yung ugat. Ito mga kaparmer, yan hindi yan itinanim, ano lang yun siya, yung corn na nailagay dyan tapos tumubo. Ayun, mataba naman kasi yung lupa na yan malambot. Nakakaano pa siya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, naka 16 pa na dahon. Maganda yung resulta. Tungkol naman sa fungicide, higit isang buwan bago nakaulit tayo mag-spray kasi nga kampante tayo dahil hindi yung herbicide, sorry, loading hindi gaanong umaatake yung sigatoka, so kampante lang tayo. Dito to siya, dati tong talungan saging, tapos tinanggal yung saging, tinaniman ng talong. Kaya yun, mas malago yung saging, mas una siyang lumago dahil nakapag-relax pa tong lupa hindi gaya nung doon banda, yung unang posisyon natin kanina, yun, tinanggal yung saging, diretso na tinaniman. Hindi maganda yung ganun kasi madumi yun, maraming bakterya, maraming virus. Magiging sakitin yung saging. Pero may mga pala dito mga ka-farmer, yung mga may bunga yan, parang pa yung luma na saging dito nung tinanggal natin yung mga saging, pero tinaniman natin ng talong, pero mayroon pa ring natira pangilan-ngilan, kaya patuloy na ng bunga. May sigatoka na hindi tayo natanggal. Sa pag-i-spray naman ng fungicide mga ka-farmer, mas mainam weekly talaga. Pero kung panay ulan, gagamitan nyo ng contact, successive na contact, 2, 5 days lang yung interval, tapos systemic. Pagkatapos ng isang application ng systemic, kahit mag 7 to 10 days kayo, balik na naman sa contact. Yan kung maulan. Pero kung kung hindi naman maulan, kahit 7 days yung contact, 2 magkasunod na contact, then next pangatlo systemic, at saka pagkatapos ng systemic na isang beses, mag-gap kayo ng 10 to 15 days, contact na naman. Ganun lang, paulit-ulit mga ka-farmer. Basta ang mas maganda, dalawang contact bago mag-isang systemic. Dito may mga naiiwan, matagal na kasi yung kalabasa, kasi naging masukal na yung kalabasa, tapos nahuli sila sa pagtubo. Ayun na, antala tuloy, nauna yung kalabasa sa kanila. Pero ngayon nawala na yung kalabasa, bumuhilo na sila. Hindi pantay yung tubo ng natin mga ka-farmer, yung saging, pero maganda naman. Buti na lang naging maayos yung niya paglago. Yan, berdeng-berde naman yung dahon kahit kulang-kulang sa abono. Okay, yan lang muna update natin mga ka-farmer sa ating saging. Lang,
update ko lang to palagi, hantayin niya lang. Tapos sa gulay din naman natin, sa talong, update ko rin yun kung ano nang nagiging kalagayan nun, dahil hindi tayo gumagamit ng kung ano-anong mga synthetic at saka yung mga ano pang mga synthetic na insecticide at saka abono, hindi tayo gumagamit, maliban na lang kung kailangan na talaga sa insecticide. Okay, yun lang muna mga kaparmer, hanggang sa susunod. Laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawa ang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat. Bye bye.